kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una't huli, ang wika ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa kalagayan ng inyong pananampalataya, katotohanan nga ang Kristo, ang siyang kahapon, ngayon at ang kinabukasan. At ang kanyang mga aralin, kailanman di nagbabago mula noon hanggang sa ngayon. Aking mga iniibig na mga kapatid, tingnan ninyo ang mukha ng orasan. Tingnan ninyo kung paano tumatakbo ang kanyang mga kamay. Katotohanan nga, wala makapagsasabi kung kailan hihinto ang pagtakbo ng kanyang mga kamay. Ganyan din ang buhay ng tao sa kapatagang lupa. Kung kaya nga, tuwaking mga iniibig na mga kapatid, ang laging binibitiwan ng kabatayaan na inyong tagapagturo, ang inyong kahandaan at kahandaan, ang laging hinihingi sa bawat isa sa inyo upang sa ganon, hindi kayo magkaroon ng kalumbayan pagdating ng panahon sa inyong mga kalagayan. Kung kaya nga, tuwaking mga iniibig na mga kapatid, mag-impo kayo at mag-impo kayo ng karunungang makalangit. Ang karunungang makalangit, tuwaking mga iniibig na mga kapatid, ang siya ninyong tuntungan habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Maraming bagay kayong impukin sa buhay na yan, o aking may iniibig na mga kapatid. At kadalasan, ang iniimpok ng tao ay ang kayamanang makalupa, na panandalian lamang makikita sa inyong mga palad. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid, ang kahingian ng kaitasan ay ang pag-iimpok ng kayamanang makalangit, sapagat ang kayamanang yan ang sangdaan tungo sa pintuan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, mahalaga ang inyong natutunan sa loob ng paturuan ng diwa. Mahalaga ang ipinagkaloob sa inyo ng kabiyayaan na nagmumula sa kaitasan. Ang lahat ng mga bagay nito, aking may iniibig na mga kapatid, ay inyong pag-ingatan at pag-ingatan habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Kung kaya nga, masdan ninyo ang mga tupa sa paligid. Masdan ninyo ang mga kaluluwa sa paligid, aking may iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng mga yaan ay kailangan ang tulong at habag na nanggagaling sa kaitaasan, aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, bilang isang mag-aral sa loob ng paturuan ng diwa, ang kahalagahan ng inyong mga tungkulin ay laging hinihingi sa inyo ng kaitasan upang sa ganon ang tungkulin niyan. Hindi yan para sa inyo, kung hindi yan ay para sa inyong kapwa, sapagkat
Ipinagkaloob yan sa inyo upang sa ganon, ibahagi ninyo. Doon sa mga nangailangan, sa mga tupang sa labas ng bakuran ng dakilang Panginoon. Ang pag-ibig ay mahalaga. Ang kahalagahan ng pag-ibig ay kung ito ay inyong ipagkaloob sa inyong mga kapwa. Ang kahalagahan ng kapayapaan ay mahalaga sapagkat una muna ninyong kunin ang kapayapaan at bagkos ang kapayapaan ito ang sa ninyong ipagkakaloob sa inyong mga kapwa o aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't ang karunungan ang pinakamalaga sa inyong pag-aaral. Sapagkat ang karunungan o aking mga iniibig na mga kapatid ang siyang magpapalaya sa isang mananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Bakit magpapalaya o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat nung dakong una, kayo man ay naging bahagi nito. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan o aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang pagparito ng dakilang Panginoon sa lupa, ipinakilala sa inyo ang karunungang makalangit na nagtataglay ng katotohanan at ang katotohanan na sa magpapalaya sa bawat isa sa inyo. Hawakan ninyo ng mahigpit ang tunay na puno ng ubas, walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Huwag kayong mawalay sa dakilang Panginoon o aking mga iniibig na mga kapatid. Ano man ang dumating sa inyong mga kalagayan, kalungkutan man, kahirapan man, tiisin man, sapagkat ang lahat ng mga ito ay pag-aaral sa isang akok. Upang sa maganon matamo ang kaunlaran ng inyo mga espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid. Kung inyong babalikan ang santong kasulatan, sa mga maraming kaluluwang nagtataglay na matapat na pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama, ang gantimpala o aking may iniibig na mga kapatid ay ang buhay na walang hanggan. Ito ay hindi lingid sa inyong mga kaalaman, sapagkat malao na kayong nag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. At sa inyong pag-aaral na yan, natamunan ninyo ang maraming karunungan na ipinakilala sa inyo ng kaitasan. Nadama ninyo ang kanyang presensya, nadama ninyo ang biyaya na sa inyong pinag-iingatan hanggang sa kasalukuyan, waking mga iniibig na mga kapatid. Magpuri kayo lagi at magpasalamat sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat ang lahat ng mga ito ay hindi na inilihim sa bawat isa sa inyo, ipinakilala ng ang lahat-lahat ng karunungan upang sa ganon, kayo na nakakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay kakitaan at kakitaan ng kasiglahan ng inyong pagtupad ng inyong matungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Ito ang panahon kung saan nagpipingkian ang dilim sa liwanag. Ito ang panahon kung saan nagpipingkian ang marurunong sa lupa. Ito ang panahon ng aking mga iniibig mga kapatid ng tao ay naghahangad ng kayamanang nanggagaling sa lupa. At kayo, na narito na sa bakuran ng dakilang Panginoon ng aking mga iniibig mga kapatid, gampanan ninyo ang inyong matungkulin ay pinagkatibala sa inyong mga balikat ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Hindi kayo tumutupad ng inyong matungkulin upang makita ng inyong kapwa na kayo'y matulungin, kayo'y masisipag. Hindi sa ganoon o aking mga iniibig mga kapatid, sapagkat ang pinakamaliit na bagay, ang pinakamaliit na magandang bagay na inyong magawa sa inyong kapwa ay ginawa na ninyo sa harapan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid, hari na ba ang inyong pag-aaral sa loob ng katuruan ng diwa, naway ang espiritismo ay magtagumpay sa inyong mga kalagayan. Ang espiritismo ay mahalaga sa inyong mga buhay.
ang espiritismo ay sangkapin ng inyong mga kaluluwa, isang daan tungo sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan na santong kasulatan. Hebreo 13, 5 hanggang 8. Pakibasa. Hebreo 13, 5 hanggang 8. Ito po yung ibinigay na tinapay ng buhay sa Hebreo 13, 5 hanggang 8. Mangilad kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. 6. Ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot anumang magagawa sa akin ng tao. 7. Alalahanin ninyo ang magkaroon ng pagkapupuno sa inyo ng siyang ngangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 8. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. Punto. Yan ang karagdagang magandang balita na aking ibinabahagi sa bawat isa sa inyo at naway manatili kayong sa pag-ibig, sa biyaya, sa kapayapaan ng dakilang Panginoon mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, liwanag, at kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga ang paturuan ng Espiritismo ay nagtuturo sa tao kung paano nga ba pipinuhin ang kanyang mga alitigtigin, kung paano nga ba ng paglilinis sa kanyang espiritu, ganun din higit sa kanyang katawang laman na lagi na ngay nagkakaroon ng karumihan sapagkat naroon pa ang kamangmangan at tinatawag nilang karupukan. Namumutawi nga sa labi ng mga tao na ako ay marupok sapagkat ako ay tao lamang. Oo, tao nga lamang kayo. Ngunit ang karunungan na binahagi sa inyo ng kaitaasan ay doon kayo magiging matatag at ang karupukan na iyan ay mawawala kung hindi magiging matibay kayo at magiging matatag sapagkat ang tao na winiwika ang ganoon ay hindi nais magbago. At kung ninanais nga ninyo na magbago, aariin ninyo na kayo ay tao na bahagi ng Diyos. Kung gayon, naroon ang pagsulong, naroon ang karunungan, naroon ang kawagasan, naroon ang kabanalan, sapagkat ang lahat ay binigyan ng pagkakataon upang maglinis, upang maging banal at hindi gugustuhin ng Diyos na mananatili lamang kayo sa karupukan.
Ano nga ba ang nagiging dahilan kung bakit nagiging marupok ang tao? Unang-una ay ang pag-ibig sa kapangyarihan at ganun din sa salapi. Ang salapi ay ugat nga ng maraming pagkakasala, ngunit ang salapi ay isang biyaya rin na ibinigay upang kayo ay makatulong, makagawa ng mabuti, at sa salapi rin na iyan, makararating kayo sa iba't ibang lunduyan na naroon at naghahangad at nagnanais din na matuto ng mga karunungan na mayroong kayo. Sa mga lunduyan na naroon at iilan lamang ang bilang at naroon sa kanilang mga puso ang kagalakan kung makararating ang aking mga minamahal na mga kapatid upang ibahagi ang daladala nilang karunungan at hindi ang daladala nilang pagkakawatak-watak, ang daladala nilang ilawan na naroon at punong-puno ng langis upang sa gayon ang kanilang mga kapatid na nangungulila sa kapatiran ay magkaroon ng tunay na kasiyahan. Aking mga minamahal na mga kapatid, huwag nawa kayong malulumbay o malulungkot kung dumarating ang kapanahunan na kayo ay mayroong kasalatan sa maraming bagay na biyaya na narito sa kapatagang lupa, na kung ang inyong mga bulsa ay ilang piraso lamang ng barya ang mayroon, ngunit nakararating pa rin kayo sa ganitong mga paaralan at naibabahagi ninyo ang mga karunungan na mayroong kayo, sapagkat ang pagbabahagi ay hindi lamang mabibilang sa mga barya na inyong maibibigay, kung hindi sa mga bagay na inyong isinasagawa na kayo ay nakapag-aakay ng mga nanghihina at ganun din ang mga may kalungkutan. Alalahanin ninyo, aking mga minamahal na mga kapatid, kung paano kayo nababahala sapagkat salat kayo sa mga bagay ng pangmaterial, ay mas lalong higit na nababahala ang naroon sa maraming kayamanan. Hindi sila magkaroon ng kapayapaan sapagkat natatakot sila na baka ito ay kunin ng magnanakaw sa lupa, at ganun din nakawin, lagi na ang kapayapaan na lagi nilang hinahangad. Sapagkat tunay nga na ang maraming yaman sa lupa ay nagkakaroon ng kapaguran, at ang kokonti lamang ang yaman ay naroon sa kapayapaan at kapahingahan at nagkakaroon ng maraming panahon ng pakikipag-aral sapagkat lagi na'y humihiling sa kaitaasan na nawa ay magkaroon siya ng mga bagay na wala sa kanya. Kaya nga't mapalad ang lahat at bawat isa. Kung ano man ang inyong kalagayan sa kapanahonang ito, ay ipagpuri niyo, ipagpasalamat sapagkat lagi kayong gumigising sa umaga na nariyan ang buhay at lakas na marami nga sa kapanahonang ito ay wala niyan. Walang lakas naroon sa banig ng karamdaman. Ang buhay na kanilang ninanais ay napuputi doon pa lamang sa kalagayan ng kanilang kamusmusan at kabataan. Kung kaya nga nakadarama man kayo ng kakirutan ng laman, nakadarama man kayo ng kakulangan, ng kasalatan, nariyan naman ang biyaya ng kaitaasan, na di bagat ang patnubay ay laging nariyan sa inyo, di bagat itinuturo sa inyo kung ano ang karapat-dapat, kung ano ang ninanais,
ng kaitaasan na ikabubuti ng lahat at bawat isa, ay yun ang magaganap. At kung maganap yun, lagi na'y huwag niyong kalimutan ang pagpapasalamat, ang lagi na'y pagpapapuri, sapagkat dumating sa inyo ang maraming pag-aaral, na sa pag-aaral na iyon, tunay nga na kayo ay unti-unti at darating ang panahon tuluyang makalalaya sa tinatawag na kamangmangan. Aking mga minamahal na mga kapatid, maraming ang pag-aaral ang narito sa banal na kasulatan, at nawa huwag kayong magsawa sa lagi na'y pag-aaral, sapagkat ang hindi nagsasawa ay laging pagkakalooban. Ang hindi nagsasawa ay bibigyan pa ng maraming kalakasan upang sa gayon, sa pakikipamuhay niya sa kapatagang lupang ito, anuman ang kanyang dalahin, ay magkaroon ng kagaangan at lagi na'y sumakanyang kaisipan at damdamin, kakailanman ay hindi siya iiwang ulila ng iisang Diyos na makapangyarihan. Kung kaya nga, magpatuloy at magpatuloy ang lahat at bawat isa. Ito'y lagi ng paalala, sapagkat nakikita nga ng kaitaasan na dumarating sa inyo ang panahon ng pag-aalinlangan, ng panghihina. Kung kaya nga, patuloy at patuloy kayo nang magbigay ng panahon at kaorasan sa ganitong mga paaralan, at hindi nga kayo magsisisi sapagkat aakayin kayo doon sa landasin na kung saan bagamat madawag at maraming makatitisod, ay tunay na pagtatagumpayan ninyo, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat kayo ay isinilang dito hindi upang maglimayon, at ang katawang lamang iyan ay pakainin lamang ninyo at bihisan ng mga bagay na hahangaan ng inyong kapwa, kundi narito kayo upang mag-aral, magpakawagas, at ang mga alitigtigin na hindi karapat-dapat ay tunay nga na mawala sa inyo at kayo ay manatili sa kapayapaan at kalinisan. Bago ako magpaalam, isang dagdag na pag-aaral ang aking iiwan na matatagpuan sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 10. Pakibasa, aking minamahal na kapatid. Uno Timoteo, kapitulo. 1 Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 10. Unang sulat ko ng Timoteo. 6 hanggang 10. 7, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 10. Ito po yung karagdagan ng tinapay ng buhay sa unang Timoteo sa 6, 7 hanggang 10. 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong may labas na anuman. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Sa pagdatapwat, ang mga nasisipag nasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo sa maraming mga pitang angal at nakakasama, ay siyang nalulubog
sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sa 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nagsinsay sa pananampalataya at tinuhog ng kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Punto. Muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan, aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya namang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, na patuloy na nakikipag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo nga ay inaaralan ng kaitaasan upang nang sa gayon, ang inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay inyong ang matutunan at maituwid ang mga bakahin ng kamangmangan. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan, sa paaralan na kung saan ang bawat isa ay naaaliw, nagkakaroon ng pagbabago na kanilang kaisipan, damdamin at kalooban. Ito ay isang paaralan na kung saan kayo ay inyong mapagtitibay ang inyong pananampalataya. Sapagkat anumang bagay na inyong nakikita dito sa sandaigdigan, katotohanan ito'y mananatili. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pag-unlad ng isang ako. Patuloy ang pag-aaral at pagbibigay ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ng mga aralin na kung saan ito lamang ang inyong madadala sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga pag-aaral ayon sa Espiritu, na kung hindi nga ninyo susubukan, kayo nga ay mapag-iiwanan. Na bagamat kayo naririto, ang inyong kaabahan ay lalo mga kayong magiging aba. Sapagkat kayo bilang isang mag-aaral ng kaitaasan, ang kanyang pinagkakaloob na pag-aaral ay hindi nga ninyo matutunan. Mga iniibig na mga kapatid, sa paaralan ng diwa, kinakailangan din naman diwa rin ang siyang mangunguna sa lahat at bawat isa. Ang inyong ang mga sariling kaisipan, damdamin at kalooban ay inyong ang dalhin sa kung saan ang pag-aaral ay naaayon sa Espiritu. Kayo nga'y naparito, kung kaya nga't ang inyong mga Espiritu ang siyang manguna sa inyong pag-aaral. Na kung kayo'y makakita at ang inyong Espiritong kaangkinan ang gumagana, ang bawat isa ay higit na maaaliw sa kanyang makikita. Dito ipinahahayag ng isang ako na ang kanyang sarili ay buo sa harapan ng dakilang Panginoon, na hindi magkakaroon ng pag-aalinlangan, na hindi matatakot sapagkat nasa sa kanya ang dakilang liwanag na pangako ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa.
ni huwag man lang kayong mag-aalinlangan, sapagkat kayo ay nasa panahon ng pag-aaral. Ni huwag man lang kayong malumbay, sapagkat ang inyong ang natututunan ay unti-unti rin naman itong nagkakaroon ng pag-angat. Unti-unti itong nagkakaroon ng tunay na kaalaman ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang pinatutunguhan ng inyong pag-aaral? Kung kaya't lagi na ang bawat isa sa inyo ay naparito, ano na nga ba ang inyong nagagampanan? Ano nga ba ang inyong madadala sa harapan ng dakilang Panginoon? Sa kanyang harapan. Ano nga ba ang kalooban niya na nagawa na ng bawat isa sa inyo? Mga iniibig na mga kapatid, inyong antuklasin sa inyong mga sarili na ang bawat pag-aaral o oras, pagkakataon na pinagkakaloob sa inyo ay hindi nasasayang. Sapagkat ang bawat isa na nagbibigay ng kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon, ang siya lamang makakakuha o makatatanggap ng biyaya na nanggagaling sa kaitaasan. Sapagkat kanyang sinisikap ang kanyang sarili na matugunan kung ano man ang kalooban ng dakilang Panginoon, kung ano ang kanyang naisin. Ito ay isang pag-aaral sa lahat at bawat isa sa inyo na kayo'y magkaroon ng pagtitiwala, ng pag-asa. Lagi nga ninyong binabanggit na ang pag-asa nga ay tanging sa Panginoon lamang. Kung kaya nga ang bawat isa hinahalina na maipakita ang pag-asa na yan, ang katotohanan na yan na inyo nang natututunan upang nang sa gayon, ang bawat kilos galaw ng isang mag-aral ay may kabuluhan. Ang bawat kilos at galaw ng isang mag-aral ay may natututunan. Sapagkat ang panahon na inyong binibigay sa kaitaasan ay tunay at sa kanyang harapan lamang. Kung kaya nga, huwag nga kayong mag-alinlangan, ni mag-aliw-aliw lamang sa paaralan kung saan kayo isinugo ng kaitaasan. Sapagkat ang bawat isa, ang panahon ay pinibigay sa lahat, ay napaka masagana. Mga pagkakataon na kung saan sa inyong mga sarili, sa panahon kayo'y naririto, kayo nga ay buo. Paano na kung kayo'y wala dito sa loob ng paturuan? Paano na ang gagawin ng aking mga minamahal na mga kapatid sa panahon na siya'y nasa labas ng paturuan ng diwa? Kanya pa bang maibibigay ang kanyang kabuuan, ang kanyang sarili, ang kaisipan sa harapan ng dakilang Panginoon? Bagamat kayo'y inaaralan ng kaitaasan, ang inyong pagkilos galaw ay inaasahan sa mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Walang ibang patutunguhan, walang ibang paroroonan ang lahat at bawat isa, kundi sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, mag-isip ang bawat isa sa inyo. Kung kayo nga ay magpapatuloy, ito'y makikita sa inyong pagganap, sa inyong pagkilos at paggawa. Kung kayo ay magkaroon ng kasiglahan, nawa ang kasiglahan na yan ay nakalaan sa mga pag-aaral, sa pagtugon, sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na aralin na ito, nawa
Ang bawat isa ay magkaroon ng pagbubulay-bulay sa kanyang sarili na ito ay maging panahon na kung saan ang inyong mga sariling kaakuhan naman ang siyang magkaroon ng kapanatagan, ng kapayapaan sa mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig. Ang inihahandog para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Bawat isa sa inyo ay tunay ngang pinagpala, sapagkat ang inyong buhay ay tunay ngang ibinigay. Sapagkat bawat isa ay tunay ngang pinadala sa paturuan ito upang ang pag-aaral ay magkaroon ng kaganapan, upang kayo din naman ay tunay na makapaghandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Gano'n nyo nga nakikita ang kahalagahan ng isang pag-aaral, mga minamahal ko, na sa inyong pagparito kailanman ay wala na kayong sasayangin pa sa buhay na ito, na sa inyong pagparito kayo ay tunay na handa na makihalagid sa harapan ng dakilang Panginoon, na inyong ang mapaglingkuran ang kanyang bahagi, na inyong makita kung paano din kayo binayanan ng dakilang Panginoon sa mga bagay na inyong nakikita. Gayon din kayo pinagbubuksan ng kanyang mga pinto upang kayo din naman ay makabahagi sa kanyang sinapupunan. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo ang mga bagay na ito? O kayo sa inyong mga sarili patuloy pa rin ang bawat mga pag-angil ng buhay na ito? Bawat isa sa inyo ay patuloy pa rin na naghahandog ng kanyang kaluwalhatian. O ang bawat isa, aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ninyo na kayo ay tunay na tumutugon sa harapan ng dakilang Panginoon bilang isang mag-aral, bilang isang tagapagawa sa kanyang kanlungan, sa kanyang sinapupunan. Aking mga iniibig na mga kapatid, anong uri nga kayo na mga mag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon? Naroon pa nga rin ba kayo sa pagtakip ng inyong mga mata sa paturuan na kung kayo ay tunay na tatawagin ng isang sanglibutan, kayo ay patuloy na umaangal sa bawat bahagi ng buhay na ito? O ang bawat isa sa inyo ay naroon na sa bahagi na kung saan ang inyong mga puso, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, tunay nyo ngang pinaghahandaan ang bawat piging ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo na ito ang tunay na karapat-dapat, na ito ang tunay na mananatili sa buhay na ito bilang isang bahagi, bilang kanyang pag-ibig na sa inyo ay tunay na itinakda. Mga minamahal ko, ano nga bang kadahilanan bakit kayo naparito sa sanglibutang ito? Ito ang sa inyo'y patuloy na pinaalala. Ito ang sa inyo'y patuloy na binibigyan diin, sapagkat malibang makita ninyo ang kadahilanan ng inyong mga pagparito, na mga bagay na iginagalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na mga bagay na sa inyo ay tunay na nagtuturo, malibang makita ninyo ang kahalagahan ng bahagi ng dakilang Panginoon, kailanman ay hindi kayo makakakitaan ng kasipagan upang ang bawat isa ay tunay na mag-aral. Sapagkat maraming bahagi ang sa inyo'y nakikita, maraming ibahagi ang sa inyo'y ibinibigay upang kayo ay makatugon sa harapan ng dakilang Panginoon. Pumili nga kayo ng karapat-dapat. Piliin nga ninyo ang inyong mga espiritu na matauhan upang sa bawat inyong pagparito, kayo ay tunay na maghahandog ng mayroong kabuuan, na kailanman ay hindi nyo nakakitaan ng kahinaan
ang isang lamang iyan. Kailanman na hindi na kayo kakitaan ng bawat pagbahagi dito sa sanglibutang ito. Bagkus ano ang inyon sa inyo'y makikita, ang bawat pagnanais na makatugon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat pagnanais na kayo ay tunay na magkaroon ng isang mainam na bunga sa kanyang harapan, na kayo ay tunay na magkaroon ng isang mainam na pag-aaral, na ang bawat bahagi ng buhay na ito ay hindi nyo na nga iindahin pa, pagkus kayo ay handang maglingkod sa kanyang pangalan, sapagkat bawat isa sa inyo ay kanyang mga anak. Tatawagin nga ba kayong karapat-dapat ng mga anak na patuloy na sumusunod sa kanyang bahagi? Sapagkat ano nga ba ang sa inyo'y patuloy na ipinaalala? Sumunod kayo sa bawat salita ng dakilang Panginoon. Aralin nga ninyo ang kanyang mga utos, ang kanyang batas, sapagkat ito lamang ang sa inyo'y makapagliligtas, upang nang sa ganon hindi na nga kayo makabalik pa sa sanglibutan na walang kabuluhan. Aking mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tunay ngang binibigyan ng pagkakataon upang sa pananatili ng buhay na ito, magkaroon ng bawat isa ng liwanag na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Ito lamang ang tanging kaparaanan upang ang bawat isa ay tunay na maligtas at higit na lalo kailanman na hindi pa na tumalikod pa sa mga bagay na nagbabahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagkus bawat isa na mga ngaral, bawat isa na sundalo ng dakilang Panginoon ay tunay ngang magkaroon kayo ng isang matibay na sandata upang bawat isa sa inyo ay kanyang tawaging isang banal, upang ang bawat isa sa inyo ay tawaging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang inyong naisin. Ito ang inyong bigyan pansin sa buhay na ito. Ito ang inyong makilala na kung ano man ang sa inyo'y tawagin sa buhay na ito, bigyan ninyo ng kahalagahan ang pagtawag ng dakilang Panginoon. Kung ano man ang bagitin sa buhay na ito na isang lamang iyan, mas bigyan nyo ng kahalagahan kung ano ang inyong ihaharap sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung ano ang inyong iaalay sa bawat lukbutan na sa inyo ay tunay na binibigay sa inyong pagparito. Ano nga ba ang nilalaman ng inyong mga puso? Ano nga ba ang binibigay ninyo sa kanyang harapan? Nagbabahagi nga ba kayo, aking mga iniibig na mga kapatid? Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay gumagawa ng naaayon sa kanyang mga salita, ng naaayon sa kanyang bahagi, sapagkat kung ang bawat isa ay tunay ngang inaaralan, matuto nga ang bawat isa sa inyo ng kanyang salita. Maging isang mag-aral kayo na patuloy na nagnanasa na makabahagi sa kanyang harapan. Maging isang mabuting anak kayo na patuloy na sumusunod sa kanyang mga utos, na inyong inaalala ang inyong kalagayan ng inyong mga espiritu, na inyong inaalala ang inyong mga sarili, na sapagkat ang bahaging ito ay nagkakaroon nga ng kamalayan sa inyong mga pagkatao, ngunit mas inyong nakikita sa inyong mga sarili ang bawat inyong mga pagganap, ang bawat inyong pagparito, sapagkat ito ang kahalagahan ng isang pag-aaral na sa inyo'y tinuturo. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, anong inyong binabahagi sa inyong mga pagkatao? Sa buhay na ito, nasa inyo ay tunay na nagbubukas ng isang pag-aaral. Ito nga ba'y karapat-dapat? Ito nga ba'y bahagi na nanggagaling sa dakilang Panginoon? Kayo nga ba ang mga maamong tupa na patuloy na sumusunod sa kanyang harapan? O kayo'y patuloy pa rin naliligaw
sa layunin ng buhay na ito, sa layunin na ipinapakilala sa inyo ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga butil ay patuloy na magbunga, na ang inyong mga salita ay patuloy na magkaroon ng isang mainam na bunga sa inyong mga sarili. Na ang inyong ebanghelyo, aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga kayong gumawa at higit na lalo, tunay nyo ngang kakitaan na ang bawat isa ay kasangkapan ng dakilang Panginoon. Linisin ninyo ang inyong mga sarili. Linisin ninyo ang inyong mga pagkatao upang nang sa ganon, ang inyong pagparito nga, aking mga iniibig na mga kapatid, ay magkaroon ng kapunyagi at ang bawat isa sa inyo ay magtagumpay. Muli ang bahagi ng kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na binibigay mula ngayon at magpaka. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa na naririto minsan pa sa isang paaralan kung saan ang bawat isa ay nagnanasang mga tuto nang upang sa gayon ang tunay na pagbabago ay maganap sa inyong mga sarili. Kayo nga'y tunay na magpasalamat sa dakilang Panginoon, sapagkat hanggang sa kapanahunang ito'y ang panahon at bawat sandali ay ibinibigay sa inyo. At nawayang tunay na kahalagahan ng mga pagkakataon na yan ay nang tunay na nakita at isinasabuhay ng upang sa gayong kayo na narito, nagtatakda ng inyong mga sarili na isang kasangkapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang matawag na karapat-dapat. Kayo nga ba yun, o aking mga iniibig na mga kapatid? Ang mga tunay na tagasunod ng kalituntunin ng dakilang Panginoon? Ang kanya bagang mga layunin ay tunay niyong inilalakad sa inyong mga sarili. Ang inyong bagang mga maling kaugalian ay bang nabago sapagkat kayo'y natututo na ng tinatawag na pag-ibig at tunay na pagsimba sa dakilang Panginoon. Ang Panginoon nga ba ay tunay nyo nang napapagkilala sa kapanahunang ito na kung unang panahon ay sa pangalan lamang nyo siya nakikilala, subalit sa ngayon, ang tunay niyang katauhan, ang siya na nyong nakikilala. Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon sa kanyang kalagayan tunay na naglatag sa sanglibutang ito na iba't ibang uri ng paaralan, subalit ano nga ang sinasabi ng mga tao? Ang lahat ng ngayon ay patungo sa kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. At kayo na naririto sa isang paaralan na kung saan tunay na ang bawat isa ay tinuturuan at pinakikilala ang kanyang kadakilaan. Nawa ang bahaging ito ay tunay nang nagtumimo sa inyong mga sarili. Nang inyong mga daing ay hindi na nga lamang napupunta doon sa kasaganaan ng inyong mga sarili kung hindi doon sa kasaganahan ng pagpapalaganap ng layunin ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa mahabang pag-aaral na narito kayo sa sanglibutang ito, sa paulit-ulit na buhay na sa inyo ibinibigay ng dakilang Panginoon, tunay na marapat na marami na kayong natipon sa inyong mga lukbutan. At ang mga bahaging yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, naway nagkakaroon na nga ng kahalagahan sa inyong mga buhay sa mga sandaling ito. At kung ito nga ay tunay nang nagaganap sa bawat isa, kayo ay muling magpurit, magpasalamat sa dakilang Panginoon at harinawa sa kalagayang yan hanggang sa kapanahunang ito'y kayo'y nagpapatuloy nga sa ganong layunin.
Subalit kung ang kapaguran ay dumarating sa inyong mga sarili, kung ang pagugulumihan ay dumarating sa inyong mga sarili, naway inyo na nga rin natututunan ng inyong mga sarili ay tunay yung dinidisiplina at sinasaway upang ang mga kahinaan na yan ay hindi nyo na nga maramdaman sapagkat kung ang bawat isa ay tunay na ngang nangatuto ang mga iyan ng bawat kahinaan ay wala na ngang puwang sa inyong mga buhay. Mga iniibig na mga kapatid, naway kayo na nga ang mga tunay na mananamba sa harapan ng dakilang Panginoon na laging nagbibigay ng kanyang mga himno at mga panalangin na ang kinalaman ay ang pagpapasalamat. Hindi na nga lamang ang mga panalangin na ang laman ay puro pagdaing sa kahirapan sa sanglibutang ito, kundi ang mga pasasalamat sa lahat ng tinanggap ay inyong napapag-unawa kung bakit ang mga ito sa inyo ay binigay, na inyong tinatanggap ng buong puso ang mga latay at kasaganan na kanyang ibinibigay. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na naririto naway kakitaan ng tunay na pagsisisi. Sapagkat kung hindi magkagayon ang bawat isa, ay di pa nga matatawag na tunay na katagasunod. Sapagkat ang bagay ng pagsisisi ay tunay na paghahandog sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang kanyang sarili binibigay niyang kusa upang ang dakilang Panginoon sa kanyang mabuting pagkaawa ang bawat isa, siyang maglinis ng bawat katauhan. Kung kaya nga to aking mga iniibig na mga kapatid, tanungin nyo ang inyong mga sarili, makailang beses na nga ba kayong humingi ng tawad sa dakilang Panginoon? Makailang pangako na nga ba ang sa inyo'y kanyang inihandog upang ang kanyang awa ay dumating? At sa bawat hinaing na yan na inyong hinandog sa kanyang harapan, gaanong katapatan nga ang inyong ibinigay o aking mga iniibig na mga kapatid? Ang bawat paghiling na yan ng paglilinis mula sa kanyang harapan, ang bawat pagbabago na inyong niyanay sa inyong mga sarili, tunay baga ang mga bagay na ito ay inyong isinasabuhay. Hindi na nga ba kayo nangatukso sa mulit-muling hamon ng sanglibutang ito, kundi kayo bagay nagpapatuloy hanggang sa kapanahunang ito, na ang paglilinis na yan ay maganap sa inyong mga buhay. Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang dakilang Panginoon ay puno ng awa sa bawat isa. Subalit ang katapatan ay lagi niyang hahanapin sa inyong mga sarili. Unang upang sa gayon ang puso na siyang kinalalaman ng bawat kayamanan ng inyong mga pagnanais, ito ang magpapakita kung tunay ang nilalaman ng inyong mga puso. At dito ay huwag kayong magkakamali nang upang sa gayon ay maging karapat-dapat kayo sa Kanya. Ang Panginoon ay tunay na makatarungan, sapagkat Siya ay isang Ama na nagbibigay ng tamang aralin sa bawat Kanyang mga anak. Subalit kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyo nga ilalagay na kaantasan ng inyong mga katauhan. Kayo ba gayong mga anak na munting sanggol na hanggang sa ngayon ay kinakailangan palang bigyan ng malalambot na bagay, malalambot na pagkain ng tulad sa mga gatas? O kayo ba itong yaong mga anak na natutuong nang may gulang, natutuong makakakain na ng mga bagay na matitigas, na makapagtitiis ng bawat pag-aaral na sa inyo'y ibibigay, nang upang sa gayon ang tunay na pag-aaral ay maganap na nga sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, kilalanin nyo ang inyong mga sarili.
kung papaano niyong minanasan na kilalanin ng dakilang Panginoon. Katotohanan ang dakilang Panginoon ay tunay na magagalak kung kayo'y nagsisipagsikap na kilalanin ng inyong mga sarili. At kung ito ay inyong makilala, ay inyong tatanggapin kung anong uri ng katauhan mayroong nakapaloob dito. At mula sa mga bagay na yan, kung ito ay inyong matanggap, sa kahabagan ng dakilang Panginoon, siya nga ay tutulong upang ang bawat isa ay tunay na magsipaglinis at magsipag-ayos mula sa kanyang karamdaman, mula sa bawat kasirian na naging bunga ng bawat kasalanan ng kanyang mga nakaraan. Tunay ang nakaraan ay nakalipas na. Subalit ang nakaraan, ang siyang makapagsasabi ng isang kalagayan sa pangkasalukuyan, kung kaya't ang mga bagay na ito sa inyo ay pinakikilala upang ang pagkakataon ng tamang pagtutuwid ng bawat kasiraan ay inyong magawa. Kayo ay binibigyan ng karunungan ng dakilang Panginoon nang upang sa gayon ang inyong pakikipamuhay ay hindi na lamang napupunta sa wala, sa mga paulit-ulit na pagkakamali, sapagkat ang nanatili ay inyong laging kaisipan. Mga iniibig na mga kapatid, ilagay nyo ang inyong mga sarili sa kasaisipan ng dakilang Panginoon, na ang inyong pag-ibig ay tunay niyong ilagak sa Kanya sapagkat ito ang katotohanan. Na kung ang bawat isa ay iibig sa dakilang Panginoon, ano nga ang Kanyang gagawin kundi ang sundit ang Kanyang kalooban? At sino sa hindi sumunod sa dakilang Panginoon ang napunta sa kamalian? Kundi ang lahat ay inilalagay sa matuwid at nararapat sa kabutihan, sa katarungan, at tunay na kaligtasan. Hindi bagat ito ang pangako na inyong niyanasa sa inyong mga sarili? At sino nga ang napupunta doon sa kamalian? Kundi yaong suwail na narito bagamat nakarinig ang kanilang mga sarili ay iniwas sa isang tungkulin upang sumunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, maging matatag kayo sa inyong mga sarili na magkaroon ng paninindigan ng inyong mga katauhan na kung ang pag-ibig na yan ng dakilang Panginoon ay tunay niyong hinahanap. Kayo ay maging karapat-dapat sa mga bagay na ito. Kaya't narito ang bawat isa ay tunay na nag-aaral at ang lahat ng malalabo ay ibinibigay upang magkaroon ng linaw sa bawat isa. Kayo nga ay pinakain mula sa mga bagay na manabot at narito, unti-unti kayong binibigyan ng lalo tigit na pagkain na naroon ng isang sustansya ng inyong mga sarili tunay na ito ay makakain. Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong hayaan ng inyong mga sarili ay manatili sa isang kabataan ng isang kaisipan. Kundi kayo'y mga tuto na tulad sa may gulang na siya na ngayong umaakay at nagkakaroon ng pagkakataon upang siya ay mapagkatiwalaan ng dakilang Panginoon. At harinawa ang mga bagay na ito ay inyong naisin sa inyong mga buhay nang upang sa gayon ang tunay niyang kagalakan, ang tunay niyang kaliwalatian, ay inyong madama mula ngayon at lagi na at hanggang dito ako. At muli ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan
ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Katotohanan nga ng inyong mga ginagawa sa harapan ng dakilang Panginoon ay tulad sa mga aklat na siyang sinusuri ng kaitaasan upang ang bawat titik na nakasulat ay bahagi ng inyong kakuan na siyang bumubuo ng tinatawag ninyong buhay na bunga ng inyong mga pag-iisip at ng inyong mga paggawa. At kung ang bahagi ngang ito, aking mga iniibig, ang nagiging batayan ng bawat isa upang masabing karapat-dapat baga ang aking kaukuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo na aklat na buhay sa harapan ng Diyos. Anong buti ang hain ng inyong mga titik sa kanyang harapan? Na kung ipagkakaloob sa inyo ang pagbabasa ng inyong mga buhay, masasabi baga ninyong kayo ay makakadama ng kagalakan sapagkat bawat salita ay buhay na siyang ninanais ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo. Kaya aking mga iniibig na mga kapatid, sa bawat pagtawag ng kaitaasan upang kayo'y pumarito at magsipag-aral, naway namnamin ninyo ang bawat kakuan upang walang orasang masayang ng inyong mga bahagi ay makatangkap at makadama ng salitang nagmula sa dakilang Panginoon na siyang magbabanghay ng kalinisan sa inyong mga kakuan. Na kung papaano kayo tinuturuan ng kaitaasan na maging mapino sa inyong mga pagkilos at kaisipan, ganon din ang inyong mga damdamin at ang bawat salitang lumalabas sa inyong mga bibig ay mga salitang nagdudulot ng karunungan at ng kapayapaan. Hindi ng pagpipingkian ng mga puso. Ganon din sa mga kaisipan. Kung hindi sa inyong paggawa, madama ng inyong kapaligiran at ng inyong kapwa ang kagalakan ng paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya sa aking katanungan kanina, kung kayo nga bagay naging aklat at babasahin ng inyong kapwa ang inyong mga paggawa, sila bagay makakadama ng kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. O tulad din sa iba, magdudulot ng pagpipingkian, ng kaisipan at pagtalikod sa tinatawag na pananampalataya. Kaya't kayo'y magsikhay sa inyong paggawa, aking mga iniibig, ng inyong mga korasan ay maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Na sa kanyang salita ang inyong kabuuan ay magtitindig, dala-dala ang kalakasan ng dakilang Ama, nang walang pag-alinlangan sa inyong mga puso. Kung hindi kayo, kung papaanong tinuturuan ng kaitaasan
ang liwanag na nagmumula sa dakilang Panginoon. Ang siyang madama at matanaw ng bawat isa sa inyo. Dito ko iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang siyang maghari ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos, ano nga ba ang kaharian ng Panginoon na patuloy sa inyong ipinakikilala? Ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang yaman, ngunit hindi ito tulad sa yaman na inyong natatagpuan sa sanglibutan. Ang yaman ng Diyos ay ang mga banal. Naunawaan niyo ba kung anong mayroon sa kanyang kaharian? Nauunawaan niyo ba kung anong ninanasa ng Panginoon na inyong maangkin upang tawagin yung tunay na yaman ng inyong mga espiritu? Narinig din ninyo ang salitang kapangyarihan. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Aking mga iniibig, ito ba yung mga bagay na inyong namasdan na hindi nyo mapag-unawa at tinatawag nyong himala? Ang kapangyarihan ng Diyos ay pumapaloob sa kanyang karunungan. Dito nyo matatagpuan ang isang bahagi ng tunay na katotohanan. At kung bakit siya tinatawag na kapangyarihan ng Diyos sapagkat sapat ang karunungan ng Diyos upang ang isang pagkatao ay baguhin. Upang ang salita ng Diyos kung maangkin ng bawat isa, siya'y tatawaging tunay na tao ng Diyos. At ano ang tinatawag niyong kalwalatian? Aking mga iniibig, sino ang umaangkin ng kalwalatian ng Diyos? Maliban din ang mga banal. Kaya nga kung inyong sisiyasatin ang inyong pagkatao, maaaring narinig nyo na ang sinasabing kaharian. Maaaring narinig nyo na rin ang sinasabi niyang kalulatian at kapangyarihan. Ito ba ang bumubuo ng iyong pagkatao? Ito ba yung yaman na sa iyong puso? Sapagkat kung ito ang kayamanang dala-dala mo, katotohanang sinasabi ko sa iyo, aking iniibig, ang kaligtasan ay hindi magiging malayo sa iyong bibig. Lalo na sa iyong panyapak, sapagkat lahat ng ito na buhat sa Diyos ay dadalhin kanya sa kanyang harapan. Bagamat ang tao ay nakatuto na o nakarinig na ng maraming karunungan na isinasabi ng sanglibutan, naririnig niyo ba ang sinasabing karunungan ayon sa Espiritu? Naunawaan niyo ba ang bahagi ng pagbibiyaya ayon sa Espiritu? Nauunawaan niyo ba o natatanggap niyo ba ang kalwalatian at kapayapaan ayon din sa Espiritu? Kaya nga, sa bawat mag-aaral na tinuturuan ng salita ng Diyos, anong unang binubuhay sa kanyang pagkatao? Ang kanya ding sariling Espiritu. Sapagkat malibang maunawaan ng tao ang kanyang sariling ako, hindi niya maunawaan ang sinasabing kalooban ng Diyos. Paano kayo ngayong gagawa kung ang sarili niyong espiritu ay hindi niyo mabigyan ng pagkakataon upang mabuhay ayon sa katwiran ng Diyos? Tama, kayong lahat ay buhay, sapagkat kayo'y lahat ay gumagalaw. Paano na kung humiwalay na ang bahagi ng buhay na yan sa inyong laman? Kayo pa ba'y tatawaging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Kaya nga, bagamat ang bawat isa ay naririto at binihisan ng laman, ano ang nilalayo ng Diyos? Patuloy ninanasa ng Diyos na ang kanyang kalooban ay matupad. Patuloy na ninanasa ng Diyos ang bawat isa ay maglinang ng kanyang sarili ayon sa Espiritu.
Paano nyo gagawin ang paglinang na yan ayon sa inyong espiritu? Kung lagi na ang inyong espiritu ay hindi makagalaw sa inyong mga pagkatao sapagkat patuloy kayo nabubuhay ayon sa katwiran ng sanglibutan. Tunay, ang larawan ng kayamanan ng sanglibutan ay inyong nauunawaan. Naunawaan din nyo ang bawat karangalan na nagbibigay sa inyo sa kalwalatian na galing sa sanglibutan. Naunawaan din ninyo ang mga bagay at kalagayan na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, otoridad, na buhat din sa sanglibutan. Ito ba yung larawan na ipinakikilala ng Panginoon? Hindi ito aking mga iniibig. Sapagkat ang tunay na yaman ng Diyos, kung inyong mabubuo, ilagi niya itong isinisilid sa inyong mga puso, na ang puso na yan ay kailangan laging malinis. Kaya nga, unang pinapasiyasat sa tao ang kanyang sarili. Paano nyo ba sisiyasatin ang inyong mga pagkatao upang kayo tawaging karapat-dapat? Saan kayo magsisimula sa pananaliksik ng inyong mga sarili, aking mga iniibig, kung ang tanging lamang yung napagmamasan lagi na ay ayon sa katawang laman? Kung lagi niyong naririnig na katwiran ay ang katwiran ng sanglibutan. Kung ang laging balita na pumapasok sa inyong tenga ay ang alingaw-ngaw ng sanglibutan, magkakaroon ba kayo ng bahagi sa Diyos? Kaya nga ang kadahilanan ng pagtitindig ng pag-aaral ayon sa Espiritismo ay ibinigay ng dakilang Panginoon mula pa noon hanggang ngayon. Anong nilalayon niya? Sa gitna ng kamangmangan ng mga tao noong unang panahon, unti-unti niya na itong itinuturo sa bawat isa sa pamamagitan ng pagpapakita ng katotohanan at sa pagsasalarawan ng tunay na kapangyarihan. Kinakailangan niyang simulan ito upang mapagmasdan ng mga anak ng tao ayon sa laman, sapagkat nagiging higit na mas matimbang ang larawan ng sanglibutan kesa sa larawan ng isang espiritu. Ngunit kayo, aking mga iniibig, higit kayong tinuruan at higit kayong binigyan ng pagkakataon. At masasabi niyo bang sa inyong mga sarili na higit kayong mas matalino kaysa noon? At ngayon? Higit ba nga masasabi ng mga nauna sa inyo'y mangmang at kayo ngayon naririto, higit kayong tatawagin mas maalam? Ngunit ang makakasiyasat lang ng katotohanan na yan ay ang mga nagtatagumpay, sapagkat sila lamang ang nakakarating doon sa tahanan ng Diyos. Kaya nga, hanggang kayo ay nasa paaralan, walang makakapagsabi sa inyo na kayo ay nagtagumpay na, sapagkat patuloy pa kayong tinuturuan. Ngunit ano ang nagiging mahalaga sa bawat pag-aaral at bawat pagtuturo? Bawat isa'y nakakatampot ng mainam na katwiran mula sa Diyos, na ito ay nagiging bahagi ng kanyang espiritu. Sa paaralan ng espiritismo, kung saan ang bawat isa ay nag-aaral, paano nyo nga ba lilinangin ang isang espiritu na yan na nasa inyo? Sapat na nga ba na kayo'y makakilala ng isang karunungan? Sapat na nga bang masaliksik nyo ang isang kasulatan upang tawagin kayo'y magiging karapat-dapat? Sa katotohanan, aking mga iniibig, dapat nyong maunawaan kung gaano kahalaga ang pagbaba ng isang Espiritu Santo sa bawat pagkatao. Sapagkat ito magpapatunay sa inyo ng katotohanan ng inyong espiritu rin ay buhay, sapagkat nagkakaroon siya ng kaisahan sa kapwa niya espiritu. Magaganap lang ito, aking mga iniibig, kung mula sa inyong mga sarili, binibigyan nyo ng kaparaanan ng inyong mga espiritu ay mabuhay ayon sa katotohanan. Sapagkat nalalaman nyo, tangyang makakasiyasat lamang sa espiritu ay ang isang espiritu rin, hindi ng isang tao ayon sa laman. Kaya nga, paano ba ito magaganap sa bawat isa? Kung ang lagi nyong nakikita at naririnig ay yaman ng sanglibutan at ang kanyang karunungan. Kung ang lagi niyong nadadamay ang kanyang kalulatian na buhat sa sanglibutan, magiging makatotohanan ba ang inyong pananampalataya? Sapagkat lahat ng bahagi na mayroon sa sanglibutan ay lumilipas. Ano ang makakapanatili sa inyo na inyong tatanganan na magpapakilala sa inyo na mayroong katotohanan? Sapagkat ang larawan ng lahat ng bagay na mula sa Diyos ay katotohanan at ang kanyang kabuuan ay kalayaan. Mga iniibig na mga kapatid, sa dami ng karunungan na inyong natutunan, pinalaya na ba niya kayo sa kamangmangan?
Pinalaya niya ba kayo sa maraming uri ng kasalanan? O sadyang kayo'y pinatatalino lamang? Tunay, marami ng matatalino sa bayan ng Panginoon, ngunit ang hinihintay niyang magbalik sa kanyang harapan ay ang banal. Sapagkat tangi ang mga banal lamang ang magbibigay ng kanilang sarili upang sumunod sa kalooban ng Panginoon. At paano niyo gagawin ang inyong sarili na banal kung hindi niyo lilinangin ang bahagi ng inyong espiritu? Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi? Ang paglinang sa inyong mga espiritu ay magiging tunay niyong alalay at katwiran upang matagpuan niyong muli ang daan patungo sa Panginoon. Sapagkat tangi ang inyong espiritu ang magbabalik sa harapan ng Diyos. Ito ang tunay niyong kabuuan. Kaya nga gaano niyo kakilala ang inyong mga sariling ako? Ano ang nauunawaan ninyo sa inyong sariling ako? Ano ang bahagi ng kanyang kaangkinat, kanyang kakayanan na yung napapalabas at yung napakikinabangan habang ikaw ay may laman? Sapagkat kung lahat ng kaangkinan ninyo na ginagawa ay ayon sa laman, tumitingin kayo, nakakapagmasid kayo dahil ginagamit niyo ang mga matang yan. Kaya niyo bang masdan ang bayan ng Panginoon na hindi ang larawan ay tulad sa sanglibutan? Makikita mo kaya ang iyong kapatid ayon sa espiritu kung ang ginagamit mo naman ay ang mata na pangkaraniwan? Maririnig mo kaya ang tinig ng Diyos? O higit mong maririnig ang alingaw-ngaw ng sanglibutan na bumubulong sa iyong tainga? Ano ang maging mahigit na matimbang sa iyo, ikaw na patuloy na gumagalaw? Ito nga ang bahagi ng katwiran na lagi sa inyong ipinakikilala. Pero tunay, lagi niyayakap ng mga tao ang sanglibutan sapagkat lahat ng kahayagan dito ay tulad sa natural. Nahahawakan, nakikita, naaamoy, naririnig at nadarama. Ganon din ba ang pagkakilala niyo sa Diyos, aking mga iniibig? Naririnig niyo ba siya? Nakikita mo ba siya? Nadarama mo ba siya? Bumabahagi ba siya sa iyong pagkatao? Tunay, hindi nga malayo sa inyo ang Diyos, sapagkat lahat kayo ay may espiritu. Kung naunawaan ninyo na ang bawat espiritu ay mula sa Diyos, maunawaan din niyo kung gaano kalaking kabanalan ang hinihintay na kanyang maisagawa bagamat siya'y binihisan ng laman. Gaano na kalaking kabanalan ang inyong ginawa, aking mga iniibig, upang ang isang espiritu na yan na pumapas sa inyo ay magkaroon ng kalwalatian sa harapan ng Diyos. Gano'n na kalaking kabanalan ang daladala mo sa iyong pagkatao upang kung may nabubuhay sa kadiliman, ikaw ay ang kanyang liwanag. Sapagkat tangi ang mga banalang aking mga iniibig ang magkakaroon ng isang uri ng liwanag na hahawan sa kadiliman. Kaya nga tinatawag siya ng Panginoong tulad sa isang ilawan. Sinasabihan din siya'y munting apoy na kanyang nilagay sa sanglibutan at kung siya'y mag-alab, ano nga bang hihilingin pa? Hinihintay ko yung mag-alab ng Diyos, aking mga iniibig. Upang bawat kadiliman sa inyong mga pagkatao ay maparam. Upang ang kadiliman na yan kung maparam, magkakaroon pa kayo ng pagkakataong magbigay liwanag sa inyong kapwa. Upang sino man ay hindi na makaranas pa ng kagulumihanan, upang sino man ay hindi na matali pa sa sanglibutan. Ano ngayon na magiging kaparaanan? Paano kayo magsisimulang aralin ang sarili niyong espiritu? Paano niyo sisimulang bigyang buhay ang sarili niyong espiritu? Ang tanging susi ay ang medyuminidad, aking mga iniibig. Hindi niyo mabubuhay ang inyong mga espiritu malibang ang unang tungtungan ng pag-aaral ay inyong hakbangan. Ibigay ang inyong sarili, sapagkat ito ang susi na maglilinang sa kamalayan ng inyong espiritu. Huwag niyong sabihing matalino kayo sa sanglibutang ito, ang inyong espiritu ay magiging matalino rin. Iba ang karunungan ng isang espiritu, iba ang karunungan ayon sa laman. Kaya nga, kung pagmamasdan ninyo ang inyong kapaligiran, nakita niyo ang kaunlaran. Nakita niyo ang paglago ayon sa teknolohiya at sa siyensya.
Naramdaman nyo ba na ang inyong mga espiritu ay lumago din ayon sa karunungan ng Diyos? Naramdaman nyo ba na ang natagpuan yung karunungan ay pinaunlad kayo ayon sa kabanalan upang ang tunay na pagbibiyaya at kapangyarihan ng Diyos ay pumasayo? Mga iniibig na mga kapatid, marami ng tanda ang ibinigay ang kasulatan. Ano ba't kayo'y binibigyan ng pagkakataong makakuha din ng bawat tandang yan bilang patotoo ng iyong sariling pagkatao? Iniisip nyo ba, aking mga iniibig, ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kalwalhatian ayon lamang sa itinitik ng kasulatan? Nililimitahan ba ninyo ang kakayanan ng Diyos na magbahagi pa ng maraming pagbibiyaya upang makita ng bawat isang iniibig na anak? Sa katotohanan ay hindi. Gustong ibuhos ng Diyos ang lahat ng pagbibiyaya at tunay na kanya nang ibinuhos. Pero sino ang nakakakuha? Sino ang nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang sarili na linangin ang kanyang sariling espiritu upang ito ay may silid sa kanyang pagkatao? Lagi na nananangan lamang ang tao sa pagkuha ng kanyang kakampi na tagasanglibutan, pero kailanman hindi niya kinukuhang kakampi ang Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ninanasa ng Panginoon na kayo'y maging kaisa niya. Hindi laging panauhin sa kanyang dulang. Hindi kailangan siyang magtawag o magsabi na siya'y may piging upang kayo'y lagi niyang inaaniyahan. Ninanasa ng Panginoon tulad kayo sa kanyang kasambahay. Lagi niyang kasama sa dulang. Kumakain, nakasalo siya. Hindi ba siglat higit na tinatawag na mapalad? Mga iniibig na mga kapatid, siyasatin ninyo ang inyong pagkatao. Sinuhin niyo mismo ang inyong mga sarili. Ano nga bang kinakailangan niyo pang gawin upang tunay na ang yaman ng Diyos ay maisilid sa iyong pagkatao? At kung ito ay maging gayon, doon nyo lamang mauunawaan kung anong sinasabi ng Diyos sa bawat salita na kanyang itinitik din sa kasulatan. Na siya ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman paalam. Ako ang sa inyo ay nakisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.